Sabi ito, tinan nyo kung anong gustong gawin ni Robin Padilla. Social media ban sa mga bata. Tingnan natin kung pasok to. Kung hindi naman pasok to, okay lang din. Alam mo ang ayaw ko kay Robin Padilla? Hindi naman lahat gusto ko kay Robin. Ayaw ko kay Robin Padilla, real talk lang. Yung gusto niyang illegal, yung medical marijuana. Yung medical use of marijuana, gusto niyang illegal. Ayaw ko nun. Ekis na ekis sa akin yun. Tanginan yan. Yun nga illegal yung marijuana. Ang dami nagmamarijuana, illegal mo pa. Ang galing natin gumawa ng paraan. Ang dami rito, mga peking abogado, nakakapagpagawa nga rito ng mga peking peking diploma, tsaka mga ID. Tapos, putya, kailangan mo ng reseta. Putya, yung mga kakilala ko nga dati, sa kumpanya, papagawa ng meron ng mga blanco na mga ng doktor, medical certificate, pipirma na lang kung ano-ano, lalagyan na lang para makapag-leave, makapag-absent ng ilang araw. Ito, social media. Sige. Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong sundan ang napakagandang talumpati ng ating Ginoong Pangulo ng Senado, Senator Sherwin Gatchalian, sapagkat Ginoong Pangulo, ako po mismo ay galing sa Zamboanga. Nung nangyari po ito, ako po ay nagtungo kaagad doon sapagkat napakadami pong lumabas na fake news. At bilang ako po ang itinalaga nyo na chairman ng public information at mass media, nagpunta po ako doon at nakipag-coordinate po ako sa paaralan at sa pulisya para po kaagad na maresolba kung ano yung mga fake news na lumalabas. Kasi marami po yan. May sinasabing 4 ang napatay, 9 ang nasaktan. Wala pong katotohanan yun. Ang totoo po ay 2 po ang namatay na atin pong mga kabataan at 1 pong babae ang nasugatan. Ang malungkot po dyan, Ginoong Pangulo, at nais ko pong iparating sa ating mga kasama, na tunay po yung sinabi ng ating Ginoong Pangulo na may problema po tayo sa social media. Sapagkat yung pagkakagawa po nung bata ng kanyang video, naka-live po siya, Ginoong Pangulo. Ito po'y parang ginawa niyang game. Kung ano po yung nakikita natin na laro, ganun po niya ginawa. Pati po yung anggulo ng kamera, anggulo ng baril, pati po yung hingal, at hindi po rin kaila na doon po sa Tacloban, yung naganap po sa Tacloban, nabanggit na rin po yung true crime community. Ito po yung samahan sa dark web, sa internet, na nag-glorify po ng mga ganitong klaseng pangyayari. Tingnan ninyo ino-open up ni Robin Padilla yung true crime community. Sa dark web, merong isang grupo na ayun nga, i-glorify ka kung may mga ginawa kang mga ganito. Kaya ang daming mga may medyo paano ko ba for the lack of better term, ang daming mga may hinang mga estudyante o may hina ang mga bata ang kanilang grip sa katotohanan. Sabihin natin may tama, for the lack of better term. Parang dahil loser sila, doon sila nagpapakitang gilas, mga bossing. Pinapaliwanag ni Robin Padilla to. Meron bang mga dilawan nagpaliwanag nito? Wala. Si John Vic Remulla, pinaliwanag ba to? Hindi. Etong mga gunggong na mga journalist na ito, pinapaliwanag ba itong sinasabi ni Robin Padilla? Hindi. It exists. It exists. Nag-i-exist talaga yun. Parang sa mga Al-Qaeda, di ba? Yung mga gustong maging terorista, nag-a-apply sila. Doon nila pinapakita yung mga nila, yung pagiging loyal nila sa jihad, ganun. Tapos, kukunin na sila nung organisasyon na yun. Ganun din dito sa mga mga estudyante, 'di ba? Meron pa nga yung mga casting sa mga bold. Mga gusto maging burles, mga bold star. Kung ano-ano munang mga gagawin niyang mga pasikat, 'di ba? Magbibideo ng mga sarili, yan i-send dito sa ganitong producer bago siya kunin. Ganun. Parang nag-a-apply sila ba? Ganun. Ganun 'yun, mga bossing. So, yung sinasabi nito ni Robin, kaya sabi ko sa inyo, bobo si Robin? Hindi. Mas matalino si Robin kaysa sa inyo. Sinasabi ni Robin kung ano talaga yung nangyayari sa bayang Pilipinas. Kung ano yung kinakaharap natin na, si Risa Ontiveros, sinong sinisisi niya? Yung game. Yung mga dilawan tayo, ang sinisisi yung laro. Ito si Robin Padilla. Sinasabi niya, sa dark web, merong ganitong grupo. Gino-glorify yung mga ganitong gawain. So dapat
Dahil ang ano nito, ang mga predator ito ng mga bata, mga kabataan, mga mura isip, nadodoktrinahan nila. Parang ganyan din yung mga komunista pagka nagdodoktrina ng mga magre-rebelde, hindi ba? Oh, so ganun din dito sa sinasabi ni Robin, napakadelikado nito para sa mga kabataan natin. Kaya kailangan talaga bigyan ng limit at mabuksan yung isip natin dito, tayo mga magulang. Ay, may ganun pala. Hindi kasi binabalita ng mainstream niya, puro impeachment eh. Meron palang ganun na access yung mga bata sa ganitong mga website. Anong gagawin ko? May internet man ako sa bahay. Hindi man ako maalam sa sa firewall, hindi ako maalam sa restrictions. Paano yung anak ko hindi ma-access ito? Oh, ayun na. Diyan ngayon papasok yung mga security measures. Oh, ito, mag-hire ka ng IT. Tapos, itong mga domain na ito, itong mga links na ito, ilalagay yan sa mga restricted na mga list, na mga links na i-access kapag ka nakakonect dito sa sa network connection mo. Mga ganun, para hindi nila ma-access. Halimbawa, yung mga Pornhub, mga ganyan, yung mga kung ano-anong mga kabastusan, violence, o ilalagay, ganito lang ang gagawin mo, ilalagay mo dito para hindi nila ma-access. Sasagyan mo yan ng password, ikaw lang nakakaalam. Para pati yung mister mo, hindi nakakapanood ng mga nagsasayaw-sayaw sa TikTok. Kung gusto mong bawalan mag-TikTok, mag-Facebook, mag-YouTube, pwede mong ilagay dito. O dapat may ganun. Ganun ang gawin natin. O kumbaga tayo magtulong-tulong, hindi yung putyang ina. Aawayin mo si Meta, aawayin mo si ganito. Yung pwede yun. Tayo mismo dito, gawin natin yung mga dapat natin gawin para also maproteksyonan yung mga anak natin. Ang galing talaga nito ni Robin Padilla. Na binibigyan po nila ng parang parangal pa yung mga kabataan na gumagawa ng ganito sa kanilang paralan. Kaya po ang hiling ko sa ating mga kasama na kaagyat po nating maresolba kung ano, lidak po ito eh. Matagal na po itong natatandaan ko po, ito po'y sinuportahan din ng ating majority floor leader nung naandyan po tayo sa lounge ni Senator Mig Zubiri at patungkol po ito doon sa edad ng mga bata na gagamit po ng social media. At yan din po ay sinundan din po ng ating Ginoong Pangulo. Kaya hinihingi ko po sa inyo na ito po ay clear and present danger. Marami pong nabanggit na nandyan din po yung juvenile justice law, andyan po lahat yan. Yan po siguro pagtatalunan natin yan ng matindi. Pero ito pong sa social media ban sa mga kabataan, sana po ay harapin natin kagyat. Dahil ito po talaga, mga mahal kong kasama, ay clear and present danger. Kitang-kita na po natin eh. Na ginawang game. Kaya sana po, ang hiling ko, bilang kasunod po ng inyong talumpati, Ginoong Pangulo, ay kagyat po natin maresolba ang suliranin natin dito sa dark, tinatawag nilang dark web. Alam mo, yan ang problema ng Pilipinas na dapat talagang tinutunan ng pansin. Itong impeachment, dapat yun, wala na yan eh. Wag na yan, impeachment, walang silbi yan. Wala nang interes yung tao. Gusto na nga ng prosecution team na gawing 4 na beses ang araw kasi isang linggo kasi daw nawawala ng interes yung tao eh. Walang interes yung tao kasi puta 15 days, 16 days na. Yung hearing, wala pa kayong napapatunayan, mga kupal. So, wala na talagang may interest dyan. Ang interesante ngayon is itong mga ganitong mga issues na mas importante, paano tugunan yung kahirapan, yung mga programa para sa mga may mga sakit. Importante yung impeachment niya, mantakin mo, 125 million, 70 million. Yung sinasabi ninyong nasayang, tapos nagsasayang tayo ng 25 million per hearing. Di ba? Paano mo masasabi sa tao na, hindi, hinahabol natin yung accountability. Yung accountability ng mga gumagastos dito sa impeachment na to for 16 days, wala pa rin napapatunayan. Sino nga habulin taong bayan dyan? Pwede ba natin singilin? Pagka hindi nyo na-impeach Inday Sara, putangin na kayo yung mga congressman kayo, bayaran nyo itong 2 billion na gagastusin ng gobyerno dyan sa hearing na yan May ganun ba? Wala naman. Diba? Alang hiya kayo yan ang sinasabi ko sa inyo Priorities, ito yung priority natin, yung impeachment na yan, hindi na natin priority yan. Kung talagang ayaw nyo kay Inday Sara, plain and simple, talunin nyo siya sa susunod na eleksyon, ganun lang yun. Talunin nyo siya sa eleksyon. Hindi yung impeachment, gumagastos pa tayong pera ng taong bayan at napupunta yan sa magandang programa Sinasayang lang ninyo. Na ito po ay kumakalat na. Nagiging kulto na po ito. Nagkakaroon po ito ng mga recruitment sa mga paaralan. At kung titingnan po natin, kung sino pa po yung tinatawag na matatalino. Oy, may epal dito. Sabi niya, kung walang ginawa na anomalya,
wala sanang impeachment. Nakakaintindi ka ba? Okay nang inang to, bobo to. Dilawan to. Loyalista to. Kumakain to ng tae ni Bongbong. Alam mo, bobo, para lang maintindihan mo ha, ang impeachment, walang kulong. So paano naghahanap ka ng accountability nang hindi ka pwedeng makulong? Bobo. Alam mo ba yon? Hindi mo alam yun. Kasi wala kayong utak. Kayong mga bobo na mga dilawan at saka mga loyalistang mga kumakain ng tayo ni Bongbong, wala kayong utak. Ang impeachment is political. Ang impeachment, pipigilan ka lang. Ang pinakasintensya mo dyan, madidisqualify ka, pipigilan ka lang na magkaroon ng mga ng mga posisyon sa gobyerno. So walang accountability doon, bobo. Ang accountability, kung talagang gusto mo, ipakulong mo yung tao. Sabi niya, pag natanggal sa pwesto, pwede na makulong. Ba't hindi nyo na lang ipakulong kagad? Ba't kailangan nyo pa ipatanggal sa pwesto? Kung talagang may kasalanan, patunayan nyo. 16 days na, wala pa eh. Anong pagnanakaw? Yung hindi, bigyan natin siya ng pagkakataon para patunayan niya yung kabubuhan niya. Anong pagnanakaw yung sinasabi mo? Alin yung pagnanakaw? Kaya may hearing, Kaya may hearing kasi may nag-aakusa. At pag may nag-akusa, hindi ibig sabihin totoo na yung akusasyon. Kaya kailangan yung nag-akusa magpakita ng ebidensya. Kaya nga yung depensa, dinidepensahan at pinakikita na yung akusasyon, palpak. Magkakaroon ka lang ng kasalanan at katotohanan na ikaw ay nagnakaw kapag ikaw ay sinintensyahan. May sintensya na, wala pa. May ninakaw si Inday, wala pa. Tanga mo. Okay nang inan to, bobo. Mga ganyang argumento, pang tanga, pang abnormal yan. Hindi ubra yan. Hindi ko sinasabing nagnakaw. Sinabi ko may anomalya. Ano nga yung anomalya? Napatunayan na ba yung anomalya? Yung piyatos. Sinabi ba na bawal gumamit ng alias? Hindi naman. Ano sabi ng COA? Sabi ng COA, may ninakaw ba si Inday? Wala. Wala kaming patunay. Anong anomalya dun? Yung anomalya ni Bongbong. Ha? Okay, back to tayo? Back to Robin Padilla. COA mismo nagsabi na lumabag na lumabag, ha? Ano yung nilabag? Tangina, di ka nanonood yata ng impeachment eh. Walang sinasabi ang COA na may nilabag. Ang sinabi ng COA, merong hindi pa na ipapaliwanag, hindi paglabag yun, tanga. Appealable yun, bobo. Alam mo ba ibig sabihin ng appealable? Okay nang ilan to mga to. Di kayo ubra dyan. Huwag na kayo magtali-talinuhan pagka wala kayong talino. Subukan mo mag-vlog, tapos paniwalain mo yung pamilya mo na totoo yung sinasabi mo. Sila po yung nare-recruit. Kasi sila daw po yung mga matatagal na nakaharap sa computer, sa internet. Ang tatangan nila, no? Tatangan nitong mga troll na to. No? May anomalya. Putsangin na may anomalya sa flood control. Kasalanan ba ni Inday yun? Bakit walang walang kaso? May anomalya. Sinasabi, may akusasyon din kay Bongbong Marcos. Addict siya. Ba't hindi niya ina-address? Ang napakaraming anomalya. Dapat lahat ng anomalya iniimbestigahan. Anomalya. May anomalya. Sinasabi may anomalya. Lahat may anomalya. Kaya ito po talaga, mga mahal kong kasama, ay sinabi na nga, recommendatory lang sila, hindi final. At saka, bobo, pag sinabi ng COA, hindi ibig sabihin niyan batas yan. Hindi nga final and executory yung kanilang mga yung kanilang mga resolution diyan eh. Eto na naman tayo. Sabi ko na nga ba puta nagpa-drug test si Bongbong before 2022. Diyos mio. Paano kung addict siya nung 2023? Paano kung addict siya kahapon? Paano kung addict siya nung 2025? So, hindi na siya magpapa-drug test, ganon? Ayan na nga eh. Yan ang sinasabi natin eh. So kung nagpa-drug test na si Bongbong 2022, tapos na yon. Hindi na siya, paano kung presidente siya from 2022 to 2027, 2028? Paano yon? Kung nagsashabu siya noong 2024. Kung nagsashabu siya noong 2025. Kung nagsashabu siya noong 2020. Kahapon, kung nagsashabu siya. So, okay na yon. Hindi na natin siya dapat hindi na natin dapat siya i-drug test.
Ganun ba yan? Tinan mo. Hindi nyo katulad na uto-uto si BBM. Hindi uto-uto si BBM, ang uto-uto kayo. Kayong mga follower ni BBM ang uto-uto. Kayong mga follower ni Bongbong Marcos ang abnormal. Mga magnanakaw kayo pare-pareho. Tangina ninyo, wala na kayong makain. BBM pa rin. Ano yung nangyari sa bayang Pilipinas? Pukin ang ina niyan. Ang approval and trust rating ni Bongbong, 27, negative 27. Hayop kayo. Bobo nyo. Bobo nyo. Ako, kaya ko magpa-drug test bukas na bukas din eh. Kung talagang kaya kong patunayan hindi ako addict, bukas magpapa-drug test ako eh. Hindi kaya ni Bongbong magpa-drug test ngayon kasi addict. Ganun lang yun. O, halimbawa, ikaw, alam mo naman buntis ka. O, nagpakangkang ka, alam mo naman buntis ka. Magpipregnancy test ka pa, malaki na yung tiyan mo. Di ba? Hindi na. Alam mo, buntis ka eh. Ganun lang yun. O, king ina nyo mga tanga. Balik na tayo rito. Okay na yan. Iniimbitahan ko po kayo. Ako po kasi nagpunta doon. Talaga pong, pati po yung mga nakausap ko, mga bata doon, na nagkaroon ng trauma doon sa nangyaring insidente. Lahat po sila ay talagang nagsasabi na meron pong problema tayo sa internet. Diyan po sa social media. Kaya po next week, Ginoong Pangulo. Okay, ito maganda, maganda itong maganda itong sinasabi na ito ni Robin Padilla. Kailangan seryosohin natin to. Yung impeachment, wala na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.